isa daw ito sa pinakadelikadong bansa dahil sa dami daw ng terorista nito. Ano nga bang kwento ng bansang Libya? Ang bansang Libya ay matatagpuan sa Hilagang Aprika, nakaharap sa dagat Mediterranean at napapalibutan ng Egypt, Sudan, Chad, Niger, Algeria at Tunisia. Isa ito sa mga bansang mayaman sa langis at may mahabang kasaysayan ng pananakop at paglaya. Noong sinaunang panahon, naging tirahan ang Libya ng iba't ibang tribo ng Berber. Dumating ang mga Phoenician at itinatag ang mga kolonya sa baybayin. Kalaunan, napasailalim ito sa kapangyarihan ng mga Carthaginian at ng Imperyong Romano. Sa pagdating ng mga Arabe noong ika-7 siglo, lumaganap ang Islam at nagsimulang maging bahagi ang Libya ng iba't ibang dinastiyang Muslim. Mula ika-16 na siglo, napailalim naman ito sa kapangyarihan ng Imperyong Ottoman. Noong ika-20 siglo, sinakop ng Italya ang Libya noong 1911. Taong 1951 sa pamumuno ni Haring Idris Abiy Perim, naging independenteng kaharian ang Libya, ang kauna-unahang bansang nakamit ang kalayaan mula sa United Nations tutok sa proseso ng dekolonisasyon. Ngunit noong 1969, naganap ang kudeta na pinangunahan ni Colonel Muammar Gaddafi na nagpatalsik sa monarkiya. Naging tanyag ang kanyang pamahalaan dahil sa tinaguriang Green Book at sa kanyang mahigpit na pamumuno sa loob ng 4 na dekada. Obama's goal was simple: to explain to a public skeptical about the war he's launched in Libya what we've done, what we plan to do, and why this matters to us. It has been 10 days since Mr. Obama ordered U.S. forces into combat in Libya. Nearly 200 Tomahawk cruise missiles launched, more than 1,600 airstrikes. And so the challenge for the president: justify this war and show Americans that the U.S. role really will be brief and limited. The United States and the world faced a choice.
Gaddafi declared he would show no mercy to his own people. He compared them to rats and threatened to go door to door to inflict punishment. It was Muammar Gaddafi, Obama said, who was the main reason for war. He was about to launch a massacre of his own people. It was not in our national interest to let that happen. I refused to let that happen. And so the attack began. Noong 2011, sa gitna ng Arab Spring, bumagsak ang rehimeng Gaddafi matapos ang malawakang protesta at armadong tunggalian kasama ang interbensyon ng NATO. Mula noon, dumaan ang Libya sa serye ng kaguluhan at digmaan sibil. Ano na nga ba ang sitwasyon ngayon sa Libya? Elmer, di ba matagal ka na dito sa Libya? Oo naman. Saan parte ka ba ng Libya ngayon? Nandito ako sa boundary ng boundary ng East and West nasa Brega. Brega ka, Brega. Sa'yo, sa iyong pananaw at opinion. Sa iyong opinion at pananaw, kumusta ang Libya ngayon? Matahimik naman dito sa Libya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa tinatanggal ang departure ban dito. Naka-alert level 3 pa tayo dito sa Libya. Kaya nga no? Wala pang Pilipino makapunta. Mga mga datingan. Pero baguhan, hindi sila nakakapunta. Hanggat wala kang exemption. Sa tingin mo naman, sa pagbabago ng kapaligiran, wala namang nagbago since nung 2009 naman dito. Kung dito naman sa Brega, hindi naman masyadong inaabot ng gulo. Yung mga infrastructure, yung mga buildings, yung mga tinatawag para bang mga amenities ng bansa na to. Dito sa Brega, wala naman nangyayari. Ganun pa. Ganun pa rin. Tsaka ito kasing lugar. Dito, di ba? Ang lugar naman natin kasi, lugar ng planta to eh. Nasalog tayo ng kaya kumbaga, sa Benghazi, yung mga syudad, mga city. Magaganda doon. Kaso magastos. Magastos doon, no? Pero yung kanilang peace and order dito, tahimik na ngayon, mas tahimik. Mas tahimik na, okay na. Makikita mo ngayon, wala nang batang mga kulit. Diba? Wala na. Hindi katulad nung mga panahon, maglalakad tayo, may mga batang mga kulit. Ngayon, wala na. Ibig sabihin, matured na sila, no? Lumaki na. Nagsilaki na. Yung sunod na generation yan, medyo... Salam, Sadiq. Hello. Hello. Yung mga generation ngayon na kumbaga na sila, na civilize na sila na sila mag-English, kaya nakakapag-communicate na sila sa mga Pilipino. Hindi katulad nung una, wala silang English dito. Karamihan hindi marunong. Hindi kasi yung merong mga nagsasabi na delikado raw ngayon dito sa Libya, delikado daw yung bansa na to. Ito, nagiging delikado. Kaya nga, nagtataka nga ako bakit nila nasasabing delikado, wala naman sila rito, tayo ang nandito. Di ba? Ngayon nga, pwede ka lang pumuntang maglakad mag-isa. Ilang years ka lang ba dito ngayon na hindi pa umuwi? 1 year and 9 months. Isipin mo yung 1 year and 9 months, tapos parang wala ka namang sakit. Lalo ka ba? Salam. Wala. Makakasakit sa hospital yan. Salam, Sadiq, salam. Yan o. Kita nyo, di ba? Ayan, isa ebidensya yan na, kita nyo, yung mga Libyano kasama namin, naglalakad lang, normal, natural lang. Pareho rin tayo nasa bansa natin. Minsan nagkakameron ng conflict na hindi nagkakasundo ang mga tao, di ba? Parang ganun lang din. Kasi minsan yung dialect, di ba? Yung mga salita, minsan, doon lang nagkakaproblema eh. Yun ang number 1 boundaries yung dialect eh. Yung language barrier na tinatawag, no? Kaya kung doon sa mga nagtatanong, wala namang problema dito sa bansa na pinuntahan namin ni parang Elmer sa Libya. Kita nyo naman, ayan, pupunta kami sa Mesol. Yan, lakad-lakad lang At yun mga kabayani, kung nakita nyo doon sa mga ibang vlog ko, lumalabas pa kami ni parang Elmer. Lumalabas kami. Naglalakad lang kami na hindi kami natatakot. At ang pinakamalupit dito, parang Elmer, yung nakikihits ka na hindi mo kilala yung sinasakyan mo, di ba? At yung isasakay ka na hindi ka kilala. Sa Pilipinas ba pwede yun? Hindi. Hindi. Yung masasabi, baka hold up. Huwag nyo tigilin, baka hold up. Kaya nga. Huwag nyo tigilin. Kaya dito. Lang sa kanto.
makikisinas ka lang. Senyas ka lang kung anong lugar, no? Titigilan ka. Oo. Kung yung way niya para doon sa papunta mo, sasakay ka niya. Pero kung yung way niya naman, hindi naman, magalang pa rin silang nagsasabi na hindi pwede, no? Pwede. Area 1 ako pupunta, hindi ako lalabas. Oo. Ganun. Kaya dito, huwag kayong magpapaniwala sa kwento. Alam nyo naman ang press release. Malupit. Tayo masasabing delikado dito ay may tambay. Ayan, kita mo nga, may Pilipinong nakatambay. Kita mo, pumapara pa. Di ba? Paano masasabing, nako? Kaya minsan yung mga chismis, huwag nyo paniwalaan. Ayan, pero yun may tambay dito. Bay, saan ka papunta, Bay? Area 2, nasa nga, Bay? Area 2. Ba't punta ka rin? Halika na, kumain na tayo. Ay, kantin. Pero inyo, kantin lang ang pupuntahan yan. Naghahanap pa ng masasakyan. Ito na yung kantin namin. Ganyan katamad dito ang Pilipino. Hindi, joke lang mga kabayanik. Yun nga, inuulit ko mga kabayanik. Doon sa mga nangangamba at nag-iisip na delikado rito sa Libya, hindi mga kabayanik. Natural lang na may mga bansa, may mga lugar na may mga gulo. For example na. Ano? Yan, may example. Sa Doha. Doha, Qatar. Tahimik na yun. Biglang may sumabog. Inatake ng Israel ang isang Palestine leader. Diba? Kaya nga. Natural lang na may gulo-gulo. Kasi, alam mo sa mundo, hindi mo mawala yan. Kasama na, parte na ng buhay yan. Hindi naman pwede lagi na lang masaya. Binabalanse ang buhay. Kasi may dahilan yan, mga kabayanin. Kaya, number 1 doon, lagi kang magtiwala sa tao. Yan. Tatawag. Yan ang tama. Always be praised and be have faith to the God. Yan, Yun ang number 1 doon. Yan. Bismillah. Yan, alhamdulillah. Yan mga kabayanin. Kaya remember always. Always remember. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mahalagang bansa ang Libya dahil sa yaman nitong langis at sa estratehikong lokasyon nito sa Mediterranean at Hilagang Aprika. Ang kasaysayan ng Libya ay larawan ng paglaban para sa kalayaan at patuloy na pagsusumikap tungo sa kapayapaan at katatagan.